gabing ito at, kaway-kaway nga po muna. Hello, good evening. Kaway-kaway Hello. para magising, dalawang kamay para magising tayo. Hi, yan, ganyan. Para i-ano natin. At, Ayan, magandang gabi ulit sa ating lahat, mga kapatid. So, kumusta ang araw natin? Kumusta ang isang, ano pala ngayon, Sunday, akala ko Huwebes. So, kung may mga ano tayo, so purihin ang Diyos. Mulit, uli, sa buhay ng bawat isa sa atin sa gabing ito at may kalakasan tayo. At tinipon niya tayo na may magandang kalusugan upang siya'y ating papurihan muli at dakilain, pasalamatan, di ba? Sa kanyang katapatan. At binigyan niya tayo ng pagkakataon upang mapagbulay-bulayan ulit, o mapakinggan o pag-aralan ng kanyang banal na salita. So, yung ipinus ko sa group kanina, sinong nakabasa? Doon sa Matthew chapter 1 verse 18 to 25. amen. So, ayan. So, yun po yung topic natin ngayon, mga kapatid. So, basahin ko. O, sunod na lang po tayo, mga kapatid, para lahat po tayo makibahagi ba sa topic natin ngayon. Total Sunday naman ngayon. So verse 18, so Matthew chapter 1, verse 18 to 25. Saglit lang to. Now, this is how Jesus the Messiah was born. His mother Mary was engaged to be married to Joseph, but while she was still a virgin, she became pregnant by the Holy Spirit. So, ano itong NLT itong ginamit ko na Bible? Verse 19, Joseph, her fiancé, being a just man, decided to break the engagement quietly so as not to disgrace her publicly. As he considered this, he fell asleep, and an angel of the Lord appeared to him in a dream. Joseph, son of David, the angel said, do not be afraid to go ahead with your marriage to Mary, for the child within her has been conceived by the Holy Spirit. And she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sin. Amen. All of this happened to fulfill the Lord's message through his prophet. So, verse 23, look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son, and he will be called Emmanuel, or God is with us. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord commanded. He brought Mary home to be his wife. And verse 25, but she remained a virgin until her son was born, and Joseph named him Jesus. Hallelujah. Yes, O Father God, maraming salamat muli, O Lord, sa oras na ito na muli mo kaming tinipon, O Lord, sa platform na ito, O Lord. Dalangin ko, O Father God, na samahan po kami, O Lord God. Lead us, O Father God, and guide us, O Father God. And Lord, wala po akong kakayahan, wala pong kaalaman o karunungan, O Lord God, ang iyong lingkod. But Lord, I rely, O Father God, and I trust, O Father God, by the power of your Holy Spirit, O Father God, to be with us, O Lord God. Lord, we welcome your Holy Spirit, O Father God, to intervene, O Lord God, sa iyong banal na salita, O God. Lord, bless your word, O Lord God, and you may open, O Lord God, our ears, our eyes, O Lord God, our heart, and our understanding, O Father God, that we may accept and receive and understand your words, O Father God, according to your will, O Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, meron lang akong gustong dalawang ano dito, tatlo na pwede nating, na ano ko, nakita ko dito sa pinaka-teksto natin, chapter 1, verse 18 to 25. Kung mapapansin natin yung sa verse 18, di ba, now this is how Jesus the Messiah was born. His mother Mary was engaged to Mary. Kung mapapansin natin, di ba, that Mary was already engaged to Joseph, di ba? But then, yung nabuntis siya by the Holy Spirit, di ba? And dun sa verse 19, ang Joseph, her fiancé, being a just man. Dito ang ganda tong kasi, di ba, nung nalaman ni Joseph na buntis si Mary, 'di ba, nung makikita natin yung righteousness ni dito, yung the righteousness of Joseph, kung paano siya nag-response, 'di ba? He decided to break the engagement quietly, 'di ba? So as not to disgrace her publicly. Kasi alam naman natin noon, 'di ba, nung time nila na kung gaano nila tinitake seriously na kung may mabuntis, 'di ba, na 'di ba, ini-stone to death nila 'yan.
sa ano nila. Pumababa sa ano sa Deuteronomy 22 verse Deuteronomy. 23 yeah, and 24. 'Di ba ano kung paano 'di ba na pag yung isang babae ay mabuntis na walang asawa or hindi pa ikinakasal is ini-stintedate nila. Pero dito kung paano siya nag-respond si Joseph, 'di ba? Napakakuan niya. Hindi siya naging selfish, 'di ba? Iniisip pa niya yung kapakanan ni Mary that time, 'di ba, na he decided to break Pahiya. the engagement quietly, 'di ba? Ayaw niyang pahiyain. Ayaw niyang pahiyain si Mary, 'di ba? Naisip pa niya yung kapakanan ni Mary that time, 'di ba? Ayaw niyang mapahiya siya in public, kaya yung isip niya that time is gusto niyang i-break or putulin na yung ugnayan niya kay Mary quietly, kumbaga in privately, 'di ba? Ayaw niyang ipangalandakan or ano, for the sake of Mary. Pero kumbaga being a just man, so di mo maano kasi pag sinabi nating just is yung fairly or makatarungan. Tama ba yung makatarungan ba? Sa Tagalog ang just. Or pantay, kumbaga, patas. Sa verse 20 dito, as he considered this, he fell asleep. O, di ba? Nung naisip niya yun, nakatulog siya. Di ba? Pero nakapag-decide na siya na hiwalayan na niya si Mary, di ba? He have decided already. Pero nakatulog siya after that. At nung pagkatulog siya, doon na naginip siya. And he fell asleep, and an angel of the Lord appeared to him in a dream. Joseph, son of David, the angel said, "Do not be afraid to go ahead with your marriage to Mary, for the child within her has been conceived by the Holy Spirit." By his dream to sa pamamagitan ng anghel ng Panginoon. "And she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins." Diba? Tignan natin kung paano yung pagkilos, makikita natin kung paano yung pagkilos ng Panginoon dito, 'di ba, sa buhay ni Joseph. Na kahit na si Joseph is nakapag-decide na siyang hiwalayin si Mary, pero kinausap siya ng Diyos through his angel, 'di ba, na iparating kay Joseph na wag nang hiwalayan, na ipagpatuloy pa rin niya yung marriage niya kay Mary. Pagkat yung dinadala, yung nasa sinapupunan ni Mary, ay yun yung maipapanganak, 'di ba, na by the Holy Spirit, 'di ba, na siya ay nagbuntis sa pamamagitan ng banal na espiritu. At siya ay ipapanganak niya, yun, so verse 21, and she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sin. Yan, 'di ba? Na ipapanganak yung magliligtas sa mga tao sa kanilang or sa ating mga kasalanan. 'Di ba? Napakaano kung paano yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ni Joseph. Kasi we know Joseph kung gaano siya katapat sa Panginoon, 'di ba? Sa verse 23, look, the virgin will conceive a child, she will give birth to a son and be called Emmanuel. Ito yan, Emmanuel, or meaning God is with us. So yun yung ano natin dito, di ba? God is with us. And yung pangalawa na gusto kong i-ano dito, na ay nakita ko dito, when Joseph woke up, he did what the angel, yung obedient. Ba yung obedient? Yung pagsunod or pagiging masunurin ni Joseph, 'di ba, doon sa sinabi ng anghel. Pwede naman siyang magreklamo nung time na yun, pero hindi niya ginawa. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord commanded. He brought Mary home to be his wife. So ibig sabihin, as he woke up, 'di ba? As he woke up, sinunod niya agad yung sinabi ng anghel sa kanya, 'di ba? Na huwag siyang matakot na pakasalan si Mary. Kaya ayan, sa verse 24, he did what the angel of the Lord commanded. He brought Mary home to be his wife. So pinakasalan pa rin niya si Mary. So hindi siya anong tawag nito? Yung decision niya, bago siya kausapin ng anghel or bago nangusap ang anghel sa kanya is nagbago. 'Di ba? Andun yung pag-ubi niya. Sinunod niya agad, hindi niya sinabi na kung hindi siya nagreklamo, ayaw ko tong pakasalan kasi ganito ganyan. Wala siya, 'di ba? Wala tayong makikita dito na sumagot, 'di ba? Na sumagot siya or nag-complain siya or nagreklamo siya, 'di ba? But he obeyed agad-agad yung command ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng kanyang anghel. And so verse 25, but she remained a virgin until her son was born, and Joseph named him Jesus.
Ito pa, di ba? Kung makikita natin yung self-control, andito na naman yung pagiging self-control niya. Kasi biruin mo yon, mag-asawa na sila, nagsasama na sila, pero hindi niya tinabihan o hindi niya ginalaw si Mary that time. Inantay niya talaga na maipanganak yung nasa sinapupunan ni Mary, di ba? Tingnan natin kung gaano siya ka-faithful talaga, o gaano siya ano ba sa self-control sa Tagalog? Magpigil. Ayan. Oo, magpigil, tama. Kaya yun yung ako dito sa ano natin, yung sa teksto natin. Kaya iniano ko doon sa group na para mabasa natin para lahat kung ano man yung nakikita natin dito sa verse na to. Kasi 'di ba sa Luke chapter 1 is doon makikita din namin yung pagkapanganak din ni Mary kay Jesus. Doon makikita natin yung pag-obey din ni Mary, 'di ba? Yung obedient ni Mary nung pagtanggap niya na yung kinausap din siya ni Angel Gabriel na siya ay magdadalang tao, 'di ba? 'Di ba nag-obey din si yun makikita natin yung obedient ni Mary. Dito naman sa Mateo, yung sinunod ni Matthew dito is makikita natin yung obedient ni Joseph, 'di ba? Yung obedient ni Joseph naman yung maano natin dito. Kaya kasi pwede naman siyang umatras nung panahon na yon. Kasi 'di ba nung time na yun yung marriage nila is arrangement nung habang mga bata pa sila or mga arrangement ng mga parents. Pero hindi siya umatras, 'di ba? Hindi siya gumawa ng kaparaanan or something, but he obeyed the Lord's command sa pamamagitan ng anghel, 'di ba? Hindi siya nag-alinlangan o hindi siya natakot na pakasalan si Mary na kahit na siya ay nagdadalang tao noong time na 'yon. At ang kagandahan doon is ayun na nga, 'di ba? Pinanganak yung Messiah na inaantay, 'di ba? Inaantay ng mga Hudyo until now, 'di ba? Inaantay na siya yung Messiah na magliligtas, makakapagbigay sa atin ng kaligtasan. Kaya yun yung ngayon, panahon ngayon, December, siyempre hindi naman lingid sa atin ngayon, 'di ba? Pasko, regalo, 'di ba? Alam natin 'yan. Ano pa 'yun, parangyaan ng regalo, paramihan ng regalo, 'di ba? Palakihan ng regalo. Pero yung best thing na maging regalo natin is walang iba, 'di ba, kundi kundi si Jesus, 'di ba? Na siyang ipinanganak. Na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Yung sa verse yung sa 23, sabi niya maglili ang isang yung tatawagin itong Emmanuel. 'Di ba? Yung kasama natin ang Diyos. Totoo naman 'yun, amen. Kasama natin lagi ang Diyos. Sa hirap man at sa ginhawa, kasama natin ang Diyos. Kung maginhawa tayo, alalahanin pa rin. Kung naghihirap tayo, alalahanin pa rin kasi andyan siya, kasama natin lagi siya. Yun ang ano ko sa verse 23. God is with us. God is with us. Kung paano siya, 'di ba? Sinamahan si Joseph. That time, God is with Joseph, 'di ba? Nung panahon na 'yon. At yung 'di ba na katulad nung sa Exodus yung pag ni David na may pupunta sila pero sabi ni David na siya na hindi ako pupunta kung hindi ka kasama. Pero sabi niya, hindi mo man ako nakikita pero kasama mo ako. Sabi ng Diyos kay David. Nasambit din doon sa Exodus, kalimutan ko na. Basa ko na. Kaya, mula noon, kasama na nila. Kaya nga yung
kasama na nila noon kahit tayo. Kasi 'di ba sabi, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. So, hanggang ngayon, noon kasama nila, hanggang ngayon kasama din natin, 'di ba? At magiging kasama pa ng new generation yung mga darating pang ano. Kasi magpakailanman ang Diyos noon at magpakailanman. Yun. Yeah, meron nga akong tanong dito, how is God living in us? Are we obeying or complaining? Are we living righteously or nagpapadala sa bugso ng damdamin or emosyon? Kasi kung i-base natin sa henerasyon natin ngayon, hindi madali din yung ano ni Joseph ng panahon. Napatulpo na yan. Kung sa panahon natin ngayon, nakarating na yan sa tulpo, di ba? Kaya Yung pakakasalan mong babae, buntes, di ba? kaya pa. Magpapatulpo na yan, di ba? Kasi pero Meron kung nga paano akong siya nag-response, di ba? Inisip pa rin niya yung kapakanan ni Mary, di ba? Na he decided na kahit na pumasok sa isip niya na hiwalayan si Mary nung time na yun, pero quietly, privately, hindi in public, di ba? Kasi naisip pa rin niya na baka mapapahiya si Mary kung hihiwalayan niya si Mary ng ganun-ganun. So, tingnan kung paano siya nag-response, di ba, sa mga sitwasyon na ganun. Di ba? Ando doon pa rin yung presensya ng Panginoon, ando doon pa rin, di ba? Hindi siya pa rin yung hindi naman niya ano niya na nagwala na siya or ganito ganyan, hindi, di ba? Kaya napakaganda, di ba? Napakaganda na kung ang Panginoon yung presensya ng Panginoon ang nananalaytay sa buhay natin. We can take every situations in our life smoothly talaga, di ba? Na yung justly talaga, di ba? Na hindi yung kasi tayo minsan sarili ko na nga lang minsan, di ba? Kunting ano lang, gusto mo na lang sipain na, alam mo yung gano'n, yung temper ba, minsan mahirap ano. Pero kung paano nag-respond si Joseph, magandang kunin natin yun. Yung tayong pasulong may narinig lang ako tungkol nga yun sa pagbubuntis. May kantang, Here Comes the Bride. Ano ba yung ano? Dan, 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 dan. Ang ngayon, ang kanta, Here Comes the Bride. 3 months inside. Ano lang yun sa, ano ko lang sa patalastas ba dahil sa pagbubuntis. Nabanggit na pagbubuntis. Oo, kasi totoo naman di ba? Yeah. Pero ito'y lahat nangyari. Ang tanong ko dito kasi sabi niya sapagkat ang sangkol na dinadala niya mula sa Espiritu Santo, yung ba kayang mga yung mga kayang halimbawa yung pinagbubuntis ba ngayon pag halimbawa ako nagbuntis ako, wala din ba sa espiritu yun? Ikaw nakipagpanik Chwada. Isa lang yun. Wala nang Jesus na yan. Miracle. Parang biyaya lang, no? Hindi. Kung baka matatawag na biyaya na lang siguro. Anong tawag doon? Blessing. Miracle daughter, malamang. Different from life. Isa lang yung Jesus na ipapanganak ng banal na Espiritu, hindi maging ano na. Hindi magkakaroon pa ng apo. Apo sa tuhod kung may ganon. Si Lore, kung mabuntis ka rito, ang sasabihin ng tao, ano ba yun, yung tinatawag na alien. Oo, kasi matangos ang ilong. Oo. In Jesus' name. Oo. Pero di ba makikita natin kung gaano ka di ba it's prophesy na to ni Prophet Isaiah, di ba? Sa verse Isaiah chapter 7 verse 14, makikita din natin doon, di ba? Na ipapanganak at ito na nga nangyari na ito dito sa New Testament. Na na nila na may ipapanganak na fulfillment of the prophesy. Ang galing naman nila, no?
maano nila Magaling na ang ano nila. Diyos. Hindi sila ang Diyos ang Galing. magaling kasi it's God's plan talaga. Hindi yung mga prophet, prophet. Kaya nga, galing pa rin sa Panginoon yun. Kung may Okay. propeta ba na hindi nanggagaling sa ano, kaya false prophet kung hindi galing sa Panginoon. Galing nila, no, na ano nila. Yung mga manghuhula na ngayon, hula-hula. nga eh. Hula, haka-haka lang yon. Haka-haka. Kaya nga Yun, hula. iba ba yung ano, ang dami ko tuloy tanong. Si Yung Stelma, baka may... vision, yun, no, na si Jesus noon. Prophesy nga. Hindi kasi noong unang panahon, ang Panginoon talaga naririnig talaga nila yung Moses. salita ng Panginoon. The fulfillment of the word of the Lord. Kita tayo di Jenny. Kung tingnan natin yung nabasa natin, God uses long-range planning to prepare the world through Mary, the life of Mary, the purity and uprightly, and the obedience, what Annabelle says. Sabi niya kanina, through Joseph. You can see it here yung sa verse 19 nung nakita natin dito na nag-step back in his mind, Si Joseph. in our mind as a human being. We cannot deny this thought in our minds na there is a step back sa isipan natin, pero the fulfillment kung will talaga at kagustuhan ng Panginoon sa buhay mo, for us, it will happen. And there will be a true conviction by the Holy Spirit to obey what was the Lord impressing to each and everyone. In spite, sabi na lang natin na there are a lot of lackings, there's a lot of mistakes, there's a lot of something in ourselves, but hindi yan batayan. If God fulfill or putting you something in choosing you, God will fulfill in our lives. Yun lang ang nakita ko rito. Amen. Amen. Oo nga, no? Tingnan mo ako, sa buhay ko na lang, di ba? Disco ako. Bakit ngayon parang kung minsan interesado din. Pero ibang usapan Diba? naman na yun, te, kung alam mo na, huwag mo nang balikan, gano'n yun. Hindi, kumbaga siguro talagang kalooban ni God na makarating ako dito sa Saudi. Saudi. Oo, Kaya, totoo yun. Naka-amazing. Kaya si Joseph hindi siya nakapalag, di ba? Wala siyang ginawa, nagsumunod na lang siya. Walang salita, walang kimi. As he woke up nga eh. Tayo, pag mga ganun, kung i-ano natin yan sa sarili natin, kumonsulta ka muna sa maraming tao niyan. Pag tayo sa generasyon natin ngayon. Kasi it's God's plan eh. Will ng Panginoon. At saka, at the first place, nakikita na natin yung buhay ni Joseph na he was a righteous already. So, Huwag kang matakot. Napakasalan si Maria. Panahon natin ngayon, tulpo ang bagsakan, di ba? Oo Kung nga, tutuusin. Pero kung ang presensya ng Panginoon nananalaytay sa buhay natin, andun yung calmness talaga. Although na hindi maiwasan na makakapag-isip ka ng hindi maganda na, pero at least hindi ka agad-agad na sumusugod. Gaya ko nung isang araw, ngayon patawarin ako, Lord, sabi ko. Kasi nga, yung may nag-message sa Messenger.
Tapos ayun nga, nanghihingi ng tulong. Sabi niya may 4 na anak, tapos walang maipakain, wala siyang maipakain doon sa kanyang 4 na anak, tapos buntis daw ulit siya sa pang-5. Kaya ayun, hindi rin daw siya makapagpa-check up kasi gawa nga ng walang pera, let's say gano'n. Kaya sabi ko sa isip ko, hindi mo alam mo yung pakiramdam na hindi mo mainawaan, hindi mo maintindihan kung maaawa ka or maiinis ka. Kasi 4 na nga yung anak, walang maipakain, dinagdagan pa ng pang-5. Alam mo, tapos alam mo yung gano'n. Tapos Hindi mo manghingi yung ng emotion tulong. ba, yung andun, kaya nga hindi mo maiinis ka or maaawa ka doon sa sitwasyon, yung parang gano'n na yung as a human, andun yung utak natin or yung isip natin na makakapag-isip tayo ng hindi maganda. Like Joseph, 'di ba? Pero hindi yun yung nagwagi, 'di ba? Nagwagi pa rin yung kalooban ng Panginoon, 'di ba? Yung kagandahan doon, Joseph has an obedient heart, 'di ba? To obey the command of the Lord sa kanya nung time na yon, which is napakaganda, di ba, na kunin natin yung ganung kaugalian o ganung ugali, di ba? So God is with us talaga. Kahit anong mangyari, kahit anong Emmanuel. pagkakataon, kahit anong sitwasyon, ipinanganak ang Messiah, di ba? Ang purpose ni pinanganak, plano ng Diyos Ama, di ba? Sa John 3:16, di ba? And 17. Anong sabi doon? For God so loved the world. Kantahin ko na lang. Kasi kung Kantahin ano, mo hindi na. ko ba. For God so loved the world, He gave His only Son, who died in Calvary, from sin to set me free. Ano? Tuloy mo sa verse 17, di ba? Ano yung karugtong niya sa verse 17? For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. So yun talaga yung purpose kung bakit may Messiah ipinanganak sa pamamagitan ni Mary, di ba? Tsaka ni Joseph. So, nang tayo ay magkaroon ng kaligtasan, kaligtasan na yun yung pinaka-best na regalo na matatanggap natin, di ba? Best gift ever na kunada. Iisipin natin, di ba, parang ano lang, pero dumaan din sila talaga sa proseso. Everything happens according to God's plan talaga. Even sa buhay natin ngayon, although medyo may mga up and down, pero if it's God's will talaga, God's will, di ba? God's will prevail pa rin. Hindi yung kalooban natin, hindi yung kagustuhan natin. Kaya minsan kahit bako-bako, di ba? Pero pilit kang kung kalooban ng Panginoon, pilit ka pa rin ibinabalik doon na kahit pa maano na yung pagdaanan mo, pero kasi bako-bako kasi hindi pa natin nakukuha yung kalooban, hindi pa natin nakakamtan yung kalooban ng Panginoon, di ba? Kaya minsan, buko lang, pero narigat pa lang nga. May suro, di ba? Sige, bukol latta. Hanggang sa maano natin yung makamtan natin or maano natin yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Aray ko. Which is true ba? Hindi ba natin minsan napapansin? Bakit? Kaya. Pabalik-balik tayo doon sa sitwasyon na parang ganong sitwasyon na parang kasi there is something wrong, di ba? Na hindi natin there is something wrong na ililihis natin doon sa kalooban ng Panginoon, kaya nababalik tayo doon. Nang sa ganun is makita natin yung tamang will ng Diyos. Hangga't hindi natin babaguhin yung daan, hindi talaga natin makikita yung kalooban ng Panginoon. Pero dito sa natin, sa teksto natin is napakaganda talaga yung kung paano nag-respond si Joseph doon sa sitwasyon na gano'n. Kaya we can adapt it talaga na although as a human mahirap siya, pero kung titignan natin, kung ibibis natin dito sa magagawa natin sa pamamagitan ng presensya ng Panginoon. Gaya ko dito, kasi di ba nagpaalam ako dito. Kaya praying din, kung anong kalooban ng Panginoon. Kanina kinausap ako,
nakipag-compromise yung amo ko kasi nga gusto nga talaga niya ako mag-stay. Eh parang sabi ko naman sa kanya na ayaw ko naman na I don't want you to send the dog away. So yun yung sabi ko sa kanya. And I don't want to break the kid's heart kasi napamahal na yung aso. Kaya ako na lang yung aalis. Pwede naman kasi you can hire anyone, di ba? Sabi ko sa kanya. And then, tapos sabi niya, paano ka? Di maghanap ako ng ibang amo, sabi ko. And then, nung umalis na siya, and then bumalik siya, tapos tinanong niya ulit ako, paano kung papalitan namin tong aso, kukuha kami ng maliit na aso, ganito, ganyan, nung hindi mabalahibo, ganyan, ganyan, mag-i-stay ka ba, so ganyan, ganon. Hindi. Pag-usapan niyo muna, kako naman. Kasi nga, ayaw nga, hanggat maaari, ayaw nila akong umalis. Kasi I've been here daw for 6 years, more than 6 years. Sabi ko naman, hanggang andito yung aso na to, hindi rin ako mag-i-stay. Sabi ko naman sa kanila. Pero I'm not asking you na isend mo yung aso na yan. So I'm asking you na turin yung may visa. So ganun yung sabi ko sa kanya kanina. Kaya ipag-uusapan daw mamaya. Kaya kung ano yung kalooban ng Panginoon, then let it be. Kung gusto nila akong mag-stay, then kung kalooban din ng Panginoon na maghanap ng ibang amo, then let it be, di ba? Kung anong kalooban niya. Yeah. Kasi sabi kong problema is yung pag-alis namin, then pwede naman daw nilang gawan ng paraan kung sakaling magta-travel sila, ganyan-ganyan, sa ano ba, yung pinagdadalhan ng aso ba, para yung araw ko daw na Friday is hindi maalintana ba. So, we'll see. We'll see bukas o sa susunod yung ano yung sabi naman niya, pag-uusapan nilang ng asawa niya at saka yung mga bata. So, hindi ko alam, di ba, kahit gusto kong lumipat, kung gusto ng Panginoon mag-stay ako, then papalitan nila yung aso, di ba? Mahirap may aso. Kaya kung anong kalooban talaga ng Panginoon, then let it be, di ba? So, pinagpipray naman natin yan. Labrador. Malaki ang Labrador, di ba? Hindi naman yung mga normal na aso ba? Yung mga aso sa bundok. Pero kaya nga sabi ko kanina, good evening Pastor, kung ano yung kalooban ng Panginoon, then yun ang mangyayari. Wala pa akong nakitang nag-alaga ng baboy dito. Suhada. Napunta na naman sa baboy. Gutom ka lang ata eh. Hindi naman. Ay. Good evening, Pastor. Parang sa ano lang yun eh. Hindi, yung ano lang, may dagdag ko lang yung relate sa yung ano mo nga, sabi mo kanina. Yung tapos dalawa eh. Pasaway. Hindi ata nagkapunat. Hindi, yung sabi mo nasa atin kung iiwanan natin yung para makapag-obey tayo ng kagaya ni Joseph, yung parang kung minsan nabing ko yung physically na lang, di ba? Kung minsan kung minsan hindi masakit ang tuhod, kung minsan masakit. Kasi nga, ay nako. Sobrang sa kain. Hindi man nasusobrahan. Konti lang naman ang kinakain. Alam ko natin kung ano yung kunti sa'yo. Good evening, Pastor. Wala na ba tayo may dadagdag doon sa topic natin kasi lumalayo na sa Ate Lorena eh. Ni Pastor, baka dedagdag na. Yung teksto namin, Pastor, is yung sa Matthew. Matthew 1:18 to 25. Naka-mute ka man, Pastor. Wait lang, may tawag ako. Yung pangungusap ng anghel kay Maria, kay Joseph. Kay Joseph. Pangungusap ng anghel. Kasi si Joseph gusto nang umatras kay Maria. Kahit sino naman na tao.
yung fiancé mo nabuntis, talagang magugulat ka, hindi mo nagagalaw. Sabi ko, baka sa panahon natin ngayon, tulpo na ang bagsak eh. Hindi lang tulpo. Wala ka nang ikakasal. Di ba? Kasi hindi niya naggalaw. Yung custom pa nila noon, bawal yun eh. Sa custom nila noon bawal na ang isang babae ay magbuntis na walang asawa, hindi pa kasal. Sa custom nila, malaking kahihiyan. Amen. Kailangan istuntudit ka. Deuteronomy. Yung custombre nila noon, ganon. Kahihiyan yun sa pamilya. Pamilya mismo ang magpapabato sa'yo para mamatay ka. Bakit ka nabuntis? Kasi you are considered a prostitute. Deuteronomy 23? Ano ba yan? Oo, 22. Kaya, nagulat siya. Kaya magaling. 22. Pero ang plano nga ng Diyos, maganda ang plano ng Diyos. Pag nagplano ang Diyos, pulido yan. Amen. Kaya ang nangyari, yung anghel, kinausap mismo si Joseph, di ba? Sinabi sa kanya na ang dinadala ni Maria, walang taong nakagalaw sa kanya. Sabi niya, bagkos ito ay gawa ng Espiritu. Kaya kailangan mo siyang pakasalan. Kasi bawal pag hindi niya pinakasalan na magbubuntis ang isang dalaga na walang asawa. Mahirap nga yun. Pero ngayon marami na yung nangyayari ngayon ganyan. Ang kawawa yung bata. Hindi. Minsan alam niyo po ba, yung lesson dyan na maganda about sa ganyan. Pag gusto ni Lord talaga na mangyari sa iyo yung isang bagay, may nakahanda talagang kwan. May nakahanda talaga na yung bang may nakahanda talaga na solusyon. Di ba? Amen. Kasi delikado yung sitwasyon ni Maria di ba? Pero yung solusyon, yung anghel mismo, inutusan ng Diyos para kausapin si ano ba to? Joseph. Si Joseph Baback out na talaga siya. Magbaback out na yan. Pero, ilalagay ka man ng Diyos sa isang alanganin na bagay. Kung ang Diyos ang maglalagay sa iyo sa isang alanganin na bagay, isang mahirap na sitwasyon na bagay, mayroon pa ring way si Lord para yung alanganin na bagay na yon masasalo ka. O, di ba? Alanganin si Maria na mahirap. Pero, kasi ang Diyos mismo ang naglagay. Yung ngayon sinasabi natin minsan, kapag ang Diyos mismo ang naglagay sa iyo sa isang bagay na mahirap, huwag kang matakot. Dahil siya mismo ang maglalagay din sa iyo ng mga solusyon at mga kaparaanan para matanggal ka sa kahirapan na yan. Kasi minsan ang Diyos, inaalaw tayo sa mga ganyan Yung ilalagay ka sa, bakit ngayon? Tapat naman ako sa ministry ko. Nagbabible study naman ako, pastor. Bakit ganito? Nagkukan naman ako, nag-prayer meeting naman ako, active naman ako sa church. Bakit minsan dumadaan ako sa pagsubok? Minsan ganyan ang Diyos Pinapabayaan niya masubok yung ating sarili. Siya mismo ang naglalagay sa alanganin na bagay. Pero, andun pa rin yung kanya kamay niya. Mayroon pa rin siyang gagamitin. Si Maria, inalagay niya sa alanganin bagay. But still, yung kamay ng Panginoon, andun pa rin. Kaya, dumaan man kayo sa alanganin na bagay, huwag niyo sabihin na ginagamit ng kaaway. Baka minsan ginagamit ng Diyos para naman yung pananampalataya natin ay mas lalong lumago. Di ba? Amen. Si Joseph talagang umayaw na talaga. Kahit sino naman, kahit naman ako. Yung girlfriend ko, pakakasalan ko. Hindi ko nagalaw, buntis. Ba? Di ba? Pero ang galing ng Diyos, gumawa talaga ng kaparaan. Amen. So, mapunta man kayo sa alanganing bagay, kung ang devotion mo kay Lord, talagang nararamdaman mo yung devotion mo kay Lord, huwag kang matakot.
God will make a way, sabi nga nila, di ba? God will make a way. Just live to the Lord. He will do His part. Basta gawin mo yung part mo, di ba? Amen. Gawin natin yung part natin. Then, bayan natin ang Diyos, gawin naman yung part niya. Kasi, lagi niya naman naririnig nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Minsan, puro paawa effect tayo Walang gawa, di ba? Mahirap din yun, ha? Paawa effect. Ako. Kailangan may gawa. Hindi paawa effect. Lord, ako na lang naghihirap lagi. Di ba? Paawa effect kay Lord. Alam ni Lord yan. Hindi mo naman tinitignan kung ano yung gusto ni Lord mangyari sa buhay mo. Puro ka naman, Lord, bakit ganito nilang laging nangyari sa akin? Huwag kang magpaawa effect. Umakbang ka para kay Lord. Amen. Dahil si Lord, likas na maawain ng Diyos. Di ba? Kaya lang, hindi naman natin magugulangan ng Diyos. Walang taong makakagulang sa Kanya. Walang taong makakapanglamang sa Diyos. Amen. Ayun. So, ganon. Binigyan niya pa rin ng solusyon si Joseph. Kinausap pa rin ng Diyos, di ba? Through angel. Kaya naging maayos din, di ba? Kasi, Amen. plano talaga ng Diyos. Amen. So, totoo talaga, di ba? Kung kalooban ng Panginoon, walang makakaano yan. Oo. Hindi ka matutulpo pag kalooban ni Lord. 100%. Walang magpapatulpo, di ba? Wala ding magpapatulpo. Hindi ka matutulpo pag kalooban ni Lord. Unless lumis ka sa kalooban ni Lord, may posibilidad na matulpo ka. Tulpo na, mabitag pa. Patay na. Makarating pa sa bitag at saka tulpo, wala na. Pero, hindi ko nga alam Yung mga tao, marami na napapanood na gano'n, pero yung iba patuloy pa rin, no? Wala pa rin. Parang wala lang. Hindi na nadala, sabi niya. No? Paano ba yun? Sabi nila. Malaking lesson din sa atin. Ayun. Yun lang. Amen. Thank you, Pastor. Sino pa? Awanan? Wala na? May Tagalog pala tayo. No, di ba? Kaya, kung meron bang mga dumadaan sa lubak-lubak ngayon, kasama natin ang Diyos, di ba? Huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba. Patuloy. May gagawin at gagawin ng Panginoon nang sa ganun is mabigyan ng kalakasan. Diba? Kung ano man yung mga... Nakikinig ako kanina ng sermon kanina sa Canada, live. Ganda yung kwan ko, nasabi niya, kailangan pa rin magpasalamat sa Diyos kahit ganitong sitwasyon. Amen. So, kahit ganitong sabi niya, sige, marami pa rin tayong mga bagay na ipasalamat sa Diyos, di ba? Diyos. Yun lang. Oo, kasi kahit ganito yung pero marami pa rin naman nangyayari. Kahit andito lang tayo sa mga bahay-bahay natin or marami pa rin naman tayo nagagawa. Nakabalik si Sister Rosel. So, sino pa mga kapatid mo meron may dadagdag doon? Sa natin, wala na? Sana si Brother Romel? Hindi ko alam mag-message paano dito. Sa natin. Sa chat, punta ka sa chat.
Di ba may chat naman dyan? May chat dyan sa phone. Punta ka doon, tapos mag-ano ka. Dito na lang sa ano. Kung wala na tayong maidadagdag doon mga kapatid, then praise God, hallelujah. Maingay kasi dito, may nagiinuman daw. Mm. Sige lang kuya. Baka mamaya tagay sabi dyan. No? Pag hindi ka- So, glory to God. Sa muli, sa gabing ito, maraming salamat sa buhay ng bawat isa na, ayan, may ano na siya. Dumalo ulit sa gawain natin ngayon. And now ay meron tayo ulit na kuhang aral, di ba, sa buhay ni Maria at saka ni Joseph or doon sa teksto natin, di ba, sa gabing ito na kung paano tayo mag-response doon sa mga sitwasyon ganon sa buhay natin, di ba? At saka yung obedient talaga ni Joseph doon, di ba, sa last ay doon sa verse 20. Verse 20 ba 'yon? Nung pagkagising niya is sinunod niya yung sinabi ng anghel sa kanya, di ba, na without any questions or without any complaint or without any words, di ba? As he woke up talaga, sinunod na niya. Diba? When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord commanded. He brought Mary home to be his wife. So, yung obedient ni Joseph dito, di ba, napakaano din. Kaya, let us take it seriously talaga yung pagsunod sa Panginoon, di ba? Kung ang Panginoon nangungusap sa atin din. May mga kahinaan tayo, pero hindi na maiwasan. Bigyan natin yun sa Panginoon and God will help us, di ba? Kaya, glory to God, naway meron ulit tayong natutunan sa gabing ito.